Noong May 1963, si Sebastian Guerrero, 14 na taong gulang, kasama niya yung kaibigan niyang si Roman, ay naggala-gala sila sa mga bundok na tanaw nila sa lugar nila, na palagi ang nilang ginagawa magkaibigan, kadalasan umuwi sila kinabukasan na. Sa paglalakad nila sa mga bundok dito, ay nakakita sila ng isang kuwebang may ilaw sa loob. Syempre bilang bata, na-curious kaagad sila kung ano kayang meron dito. Kaya naman pinuntahan nila yung bundok na yon, na baka merong nakatira dito o kaya naman may nagluluto, baka pwede silang makituloy. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, nung papalapit na sila ng papalapit dito sa bundok at tanaw na nila yung bunganga ng kuweba, nakikita nila may mga gumagalaw talaga dito na mga anino ng mga tao. At nung malapit na sila dito sa kuweba, ay nagsimula na sila makarinig ng mga boses. Nung una hindi nila maintindihan, kinalaunan ay narealize din nila ay mga sigaw pala yun ng tao. Pero hindi ito nagsasaya kundi sumisigaw ito na parang humihingi ng tulong at para bang may masakit sa kanya. At nung sumilip na sila dun sa bunganga ng kuweba, nagtago pa rin sila sa malaking bato dahil syempre hindi nila alam kung ano ba nasa loob nito. Dito ay nakakita sila ng mga tao. Nung una hindi nila maintindihan kung ano ba ginagawa ng mga to, pero nung mga segundong na-realize nila kung ano bang tinitignan nila, hindi nila maigalaw yung katawan nila. Hindi na sila nag-usap, nagmadali na silang tumakbo papalayo sa kuweba na yon. Hindi na nila alam kung gaano na ba sila katagal tumatakbo. Hindi na nila alam kung gaano na sila kalayo, basta't ang iniisip lang nilang dalawang magkaibigan ay tumakbo ng tumakbo papalayo sa bagay na nakita nila dun sa kuweba. Hanggang sa nung malapit na silang dalawa dun sa bayan nila, sinabihan ni Sebastian si Roman na umuwi na siya dahil didiretso ako sa police station at i-report ko yung nakita natin. Kaya naman si Roman ay dumiretso na pauwi sa kanila at si Sebastian naman ay tumakbo papunta dun sa police station. Pagdating ni Sebastian dito ay hingal na hingal siya, sinalubong siya ng mga pulis dun sa istasyon at tinanong siya kung ano nangyari, ba't ka nagmamadali, pero hindi mabanggit ni Sebastian kung ano yung gusto niyang sabihin. Lumipas na ang ilang minuto basta't hingal na hingal siya at paputol-putol yung sinasabi niya hanggang nabanggit niya na may nakita daw siya mga taong umiinom ng dugo na parang mga vampira. Syempre hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis lalo na nung nabanggit niya yung salitang vampira. Inisip nila baka na naginip lang to at inisip niya totoo yung mga nakita niya. Kaya't sinabihan nila to na umuwi na. Pero si Sebastian ayaw niya talagang umuwi nang walang kasamang pulis. Dahil ang kinakatakot niya baka nakita siya ng mga taong nakita nila sa kuweba. Baka sinundan siya at inaabangan siya sa daan pa uwi. Hindi alam ng mga pulis kung ano ba talaga nakita nitong bata. Sigurado silang hindi vampira yon, pero kitang kita nilang takot na takot talaga tong bata na nagsusumbong sa kanila. Hanggang sa yung isa sa mga pulis dito na ang pangalan ay Luis, kinausap nito si Sebastian at tinanong niya kung saan ba matatagpuan yung kuweba na to. In-explain ngayon ni Sebastian kung paano makakapunta dun sa kuweba at nung nalaman na ni Luis kung paano makakapunta dito ay sinabihan niya si Sebastian na magpalipas na ng gabi dun sa presinto at kinabukasan ng umaga ay pupuntahan nila to. Mahigit 20 kilometro ang layo nitong kuweba dun sa presinto kaya't napaisip si Luis kung nagloloko lang tong bata na to dito sa sinusumbong niya, bakit pa siya tumakbo ng napakalayo para gumawa lang ng kwento. Kaya naman sinabihan ni Luis yung mga kasama niyang pulis dun sa presinto na sasamahan niya tong bata at titignan niya kung ano bang meron dun sa kuweba. Kaya naman kinabukasan pagsikat ng araw ay ginising na ni Luis si Sebastian at nagsimula na sila maglakad papunta dun sa tinuturo nitong kuweba. Lumipas na ang ilang araw ay hindi nila makontak si Luis. Hindi nila alam kung saan to nagpunta, kung ano nangyari sa kanya. Basta't ang natanggap nilang sumbong ay hindi pa pala to umuwi mula nung huli niyang duty, yung araw na sinamahan nito si Sebastian. Kaya't ang ginawa ng mga pulis ay pinuntahan yung bayan kung saan nakatira si Sebastian at dito nila nalaman na hindi rin pala to nakauwi mula nung umagang umalis to sa presinto nila. Kaya't ang ginawa nito mga pulis dahil kukonti sila ay humingi sila ng tulong sa military ng Mexico. Pinadala naman sila ng backup at yung pulis at yung militar ay sabay-sabay nang pumunta dun sa kuwebang huling pinuntahan ni Sebastian at ni Luis. Pagdating nila dun sa kuweba, hindi nila alam at hindi nila maintindihan yung tinititigan nila. Basta't 24 na oras pa lang ang nakakalipas mula nung dumating yung militar at yung pulis dun sa kuweba ay kumalat na yung kwento na to sa Mexico, sa Amerika, maging sa mga kalapit pang mga bansa. Hindi makapaniwala yung mga tao sa balita na to na may gagawa pa pala ng mga ganitong uri ng bagay sa modernong panahon. Dahil daang-daang taon na ang nakakalipas nung may huling gumawa ng mga bagay na to. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga sobat and solved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Ganito natin simulan tong kwento. May isang bayan noon na tinatawag na La Yerba Buena
Matatagpuan ito sa paanan ng Sierra Madre Oriental, isang napakahabang bulubundukin na matatagpuan sa Mexico. Sa mga paanan ng mga bundok na to ay maraming mga bayan na malayo sa sibilisasyon. At yung isa na nga sa mga bayan na to ay La Yerba Buena. Noong early 1960s, may 20 pamilya lang ang nakatira dito na ang bilang nila ay 70 o 70 na tao na ang tanging ikinabubuhay nila ay pagsasaka, pagtatanim at ibinebenta nila to sa mga kalapit na bayan. Mahirap man pero simple lang ang pamumuhay nila nun, pero nagbago to lahat nung late 1962. May 2 taong dumating sa La Yerba Buena. Nakaayos sila ng kakaiba sila kumilos at magsalita. Nagpakilala tong dalawa na mga propeta daw silang pinadala ng Aztec God at ng Inca God, dahil malapit na daw bumalik yung mga to. Ang sabi nitong 2 propeta, kapag nakinig kayo sa mga sasabihin namin, ay bibigyan namin kayo ng mga kayamanan. Nung una, hindi pa naniniwala yung mga tao dito, pero nung nagpakita ng mga himala tong 2 propeta, ay nagsimula na silang maniwala. Naisip nila pag nakinig sila sa mga sinasabi ng mga to, pati mga inuutos nila, ay yayaman na sila. Wala namang masamang inuutos yung mga to, tinuturuan sila maging masipag, gumagawa sila ng mga ritual, pati paghahandog ng hayop sa Diyos na tinuturing nila. Dumating na sa punto yung mga bata nilang anak na babae na mayroon ng 8 gulang ay kinukuha nitong 2 propeta at dadalhin daw nila sa tinuturing nilang mga Diyos para sa paghahanda sa pagbabalik ng mga to. Lahat ng mga tao noon sa La Yerba Buena ay matibay na naniniwala na yayaman talaga sila. Pero sa lumipas na mga buwan ay nagsimula na sila magsuspecha dahil wala pa rin sila nakikitang kayamanan at mga ginto. At nung nakita nga ng 2 propeta na naghihinala na tong mga tao, nagpaalam na sila na aalis muna sila at makikipag-usap sila sa Diyos. At pagkalipas ng ilang araw ay babalik na lang sila. At ilang araw nga ang lumipas, itong 2 propeta ay bumalik dun sa bayan. At nagulat yung mga taong nakatira dito dahil pagbalik nitong 2 propeta, nagsimulang umusok yung paligid ng lugar nila. At pagkawala ng usok na yun ay may nakita sila ditong isang babae at may kasama itong isang alagad. Kakaiba yung suot ng mga to, kagaya ng 2 propetang naunang pumunta sa kanila. Nagsalita na tong babae na ang pangalan niya ay Coatlicue, isa sa mga Diyos ng Aztec nung unang panahon na tinuturing ding nanay ng lahat ng mga Diyos. Ang sabi nito ni Coatlicue, kapag sumunod kayo sa mga sinasabi ko, ay paparangalan ko kayo ng kayamanan at yung mga hindi naman susunod ay papatayin ko. Mula nung punto din na yon, lahat ng mga tao nakatira sa La Yerba Buena ay naniwala na Diyos nga talaga tong babae na to. Dito na lalong nagbago yung buhay nilang lahat. Dahil kung yung 2 propeta na naunang pumunta sa kanila ay tinuturuan sila maging masipag at ginagawan sila ng mga ritual, itong Diyos na si Coatlicue ay pinahihirapan sila kapag hindi sila sumusunod at inuutusan din silang lahat na gumawa ng mga bagay na hindi makatao, mga nakakadiri, pero wala silang magawa kundi sumunod dahil utos nga ito ng sinusunod nilang Diyos. Dumating na sa puntong kapag may nagtataksil sa kanila o kaya naman ay hindi naniniwala ay pinapapatay nito. Kaya't lalong tumaas ng tumaas yung paniniwala ng mga tao. Kasabay nito, yung pagtaas din ng takot nila sa kanya. At halos araw-araw ay gumagawa na sila ng mga ritual sa isang kuweba sa taas ng bundok malapit sa La Yerba Buena. At hanggang nung May 1963, yung isa sa mga ritual nila na to ay nasaksihan nga ni Roman at ni Sebastian Guerrero, kaya't nagmadali silang tumakbo papalayo sa kuweba na yun. Dito na nga yung si Roman ay tumakbo papauwi sa kanila at si Sebastian ay tumakbo ng 20 kilometro papunta sa police station. At nung kinabukasan na nga, si Luis na police officer sinamahan si Sebastian papunta dun sa kuweba at simula nun ay hindi na ulit sila nakita. At pagkalipas ng ilang araw nung May 31, 1963 ay nalaman na nga ng mga militar at ng mga pulis kung ano yung kalunos-lunos na sinapit ni Sebastian at ni Luis. Pero sino nga ba yung 2 propetang pumunta sa bayan na yun noong December 1962 at kung sino ba talaga yung Diyos na tinuturing nila? Noong early 1960, sa Mexico ay may tinatawag na Hernandez Brothers. Ito ay si Santos at si Cayetano Hernandez. Umiikot-ikot sila sa iba't ibang lugar sa Mexico para mang-scam, magnakaw, mangstapa, manloko ng mga tao, gumawa ng iba't ibang tricks para lang kumita ng pera at mamuhay. Walang permanenteng address itong Hernandez Brothers, basta't kung saan sila mapunta ay doon na sila nakatira. Hanggang nung late 1962 ay uminit yung pangalan nila, kaya naman naisip nilang magtago-tago na muna. Sa mga buwan na pagtatago nila na to sa mga bundok sa Mexico ay naisip nilang bakit hindi tayo gumawa ng isa sa mga pinakamalaking panlolokong pwede natin gawin, kung saan kikita tayo ng malaki na hindi natin kailangan ibuwis yung buhay natin. At dito ay napadpad na nga sila
sa bayan na tinatawag na La Yerba Buena, na kung saan yung mga tao dito ay mga walang pinag-aralan, walang kontak sa sibilisasyon o sa mga siting malalaki, walang pinaniniwalaan at wala ring relihiyon. Dito ay naghanda sila ng mga gamit at ng mga damit nila dahil magpapanggap silang dalawang propeta na pinadala ng Inca gods at ng Diyos ng Aztec. Dahil sanay at magaling manloko tong dalawa ay napaniwala nila yung mga tao dito sa pamamagitan lang ng ilang mga magic tricks na natutunan nila noong mga bata pa sila. At dahil bago nga yung mga bagay na to sa mga taong nakatira sa La Yerba Buena, ay paniwalang paniwala sila na propeta nga yung dalawa na to. Nangako si Santos at Cayetano Hernandez na nagpapanggap nga bilang mga propeta na kapag sumunod kayo sa amin, lahat ng mga kayamanan nandyan sa mga bundok na yan ay ibibigay namin sa inyo. Kaya naman yung mga tao sa La Yerba Buena ay ginagawa lahat ng utos nitong dalawa sa paniniwalang magkakaroon na sila ng pagkakataong yumaman basta't sundin lang natin yung dalawang propeta na to at gawin lahat ng inuutos nila. At makalipas lang ang ilang linggo, lahat ng mga tao sa bayan na yon ay halos ituring ng Diyos si Santos at si Cayetano. Hanggang sa naisip nito magkapatid na kunin yung mga batang babaeng anak na mga to para ibenta sa mas malalaking mga city para gawing mga sex worker. Na nung mga taon na to ay talamak yung mga ganitong uri ng transaksyon. Ang ginawa nila, nung nagre-ritual silang lahat kung saan nag-aalay sila ng hayop, gumagawa sila ng mga ritual at ng iba't ibang mga kanta na gawa-gawa lang nung dalawa. Sinabi nila sa mga tao na to na kailangan namin kunin yung ilan sa mga babae yung anak para maipadala na sa kaharian ng Diyos para sa paghahanda sa pagbabalik ng mga to. Agad-agad yung ilan sa mga magulang sa La Yerba Buena ay nagboluntaryo ng kunin yung mga anak nila dahil ang iniisip nga nila para to sa Diyos na tinuturing nila. Kaya naman ito magkapatid ay kinuha yung ilan sa mga babaeng anak na mga to. Pinagsamantalahan muna nila bago ibinenta sa isang city. Hanggang sa lumipas pa yung ilang mga buwan, yung ilan sa mga tao sa La Yerba Buena ay nagsisimula na magtanong at mainip kung kailan ba nila makukuha yung kayamanan at kailan babalik yung mga Diyos. Napansin ito ng Hernandez brothers na dumadami na yung mga taong naghihinala sa kanila. Kaya naman isang araw ay tinipon nila yung mga to at sinabi nilang aalis muna sila. Maglalakbay sila sa mga bundok at makikipag-usap sa mga Diyos. Babalik na lang sila pagkalipas ng ilang mga araw. Ang ginawa ng ilang mga tao naniniwala sa kanila ay pinaghanda sila ng mga pagkain at mga gamit sa paglalakbay nila. At umalis na nga tong dalawa, hindi naman sila nagpunta sa bundok, syempre, nagpunta sila sa city kung saan nila binenta yung anak ng mga to. Nagpakasaya muna silang dalawang magkapatid dito at nag-isip kung ano mga susunod nilang gagawin. At sa pag-iikot nila dito ay nakilala nila si Magdalena Solis, isang sex worker. At dito ay nabanggit nila Santos dito kay Magdalena na meron silang isang bayang inaalipin, nagkukunyari silang dalawang propeta at sa mga lumipas na mga araw ay nagsisimula na ito maghinala sa kanila. Kaya't kung papayag ka Magdalena, kung papayag ka lang naman, ay sumama ka sa amin dun sa bayan para magkunyari kang isang Diyos. Nung una nag-aalangan si Magdalena dahil hindi ito linya ng trabaho niya. Bukod pa rito, hindi niya trabaho manloko at mang-scam ng mga tao. Pero nung nalaman niyang kikita siya dito ng malaki, mas malaki pa sa kinikita niya bilang isang sex worker, ay pumayag din siya. At dito ay napagkaisahan na nga nila ang magiging pangalan niya ay Coatlicue, isang pinaniniwalaang Diyos ng Aztec nung unang panahon. Kaya't bumalik na nga yung Hernandez brothers sa La Yerba Buena kasama si Magdalena Solis at yung kapatid nito na si Elizar. Nakakita itong apat ng isang kuweba sa isang bundok sa taas ng bayan ng La Yerba Buena. Nilinis nila to. Gumawa sila ng dambana at dito na nga nila ginawa yung gimmick nila. Bumaba na nga si Santos at Cayetano dun sa bayan at tinawag niya lahat ng mga tao dito at nagsimulang umusok yung kapaligiran ng lugar. Mga usok na gawa lang rin naman nung dalawang magkapatid. At dito matapos mawala yung usok ay lumabas si Magdalena Solis kagaya ng pinractice nila. At dahil lang sa maliit na gimmick at magic trick na yon ay paniwalang paniwala yung mga tao dito sa lugar na isa nga talagang Diyos si Magdalena. Nagpakilala si Magdalena na siya daw si Coatlicue, Diyos ng Aztec, at muli siyang nabuhay sa huling pagkakataon. Kailangan yung maniwala at sumunod sa akin. Kung hindi, ay papatayin ko kayo. Nagsimulang maglakad si Magdalena kasama si Eliezer at yung Hernandez brothers ng dahan-dahan papunta dun sa bundok habang sumusunod din sa kanila yung mga tao sa bayan. Hanggang sa nakarating na nga silang lahat dun sa kuweba at dito ay gumawa sila ng mga ritual. Inutusan ni Magdalena yung mga tao sa La Yerba Buena na gawan siya ng sarili niyang bahay at pahingahan. Agad-agad yung mga tao dito ay nagsisunod at ginawan siya ng sarili niyang bahay. Gabi-gabi ay gumagawa sila ng mga ritual. Niluluhuran si Magdalena, inaalayan ng pagkain, pinapaypayan at pagkalipas pa lang ng ilang araw, wala pang isang linggo,
ay nagsimula na magtaka si Santos tsaka si Cayetano Hernandez sa mga ginagawa at inaasta ni Magdalena. Mga bagay na wala naman sa usapan nila. Kapag naghahandog yung mga tao dito ng patay na hayop kay Magdalena, ay kinukuha ni Magdalena yung dugo nito at sinasalin sa chalice na binili lang din nila sa isang bayan. Pagkatapos ay iniinom ni Magdalena yung dugo ng hayop. Napatanong yung Hernandez brothers kung bakit niya to ginawa. Ang sagot ni Magdalena ay kailangan ko ng dugo para lumakas ako bilang Diyos. Sa gayon ay hindi na ako mamamatay. Ang nangyari pala noong mga unang araw ni Magdalena doon sa bayan ng La Yerba Buena, nung nakita niyang sumusunod yung mga tao sa kanya, nakikita niyang may takot sa kanya yung mga to at nagagawa niya lahat ng mga gusto niya. Dahil sa mga bagay na to ay tumatak sa utak ni Magdalena na isa talaga siyang Diyos, na siya talaga si Coatlicue. Sa kabila ng kasabwat niya yung Hernandez brothers at may usapan sila ng mga to na magpapanggap lang siyang kunyaring Diyos para makuha nila yung mga perang kaya nilang kunin dun sa bayan. Si Magdalena ay lumaki sa mahirap at malupit na pamilya. Kaya naman 12 taong gulang pa lang siya ay umalis na siya sa kanila kasama yung kapatid niyang si Elizar. Mula nun ay tumira na sila kung saan saan, naging sex worker si Magdalena mula nun. Maliit ang tingin ng mga tao, palaging binabastos, niyuyurakan, sinasaktan, pero hindi siya nagrereklamo dahil binabayaran siya ng mga to at nakapamumuhay silang magkapatid. At dahil nakita nga ni Magdalena ang kaya niya at pwede siya maging Diyos, ay ito na rin yung pinaniwalaan niya. Nawala na sa isip niyang peki yung lahat at palabas lang nila. Dito ay nagsisimula na siyang uminom ng mga dugo ng kahit anong mga hayop para daw lumakas siya. Kapag hindi sumusunod sa kanya ay pinapabugbog niya. Kapag hindi niya nagugustuhan yung mga inaalay sa kanyang hayop, pinapahirapan niya rin yung mga taong nag-aalay sa kanya nito. Hanggang sa lumipas pa yung mga buwan. Noong April 1963, may 2 tao noon sa La Yerba Buena na nagbabalak umalis na nung lugar dahil napapagod na sila sa mga pinapagawa ni Magdalena at nung 2 propeta. At yung balita na to ay nakarating kay Magdalena. Isang gabi, pinatawag niya lahat ng tao sa La Yerba Buena. Pumunta sila dun sa kuweba sa taas nga ng bayan. Inutusan niyo yung mga to na gumawa ng mga apoy. At nung gumagawa na sila ng mga ritual, nagsalita si Magdalena na sinabihan ko na kayo na kung sino man ang hindi maniniwala sa akin ay mamamatay. Itinuro ngayon ni Magdalena yung 2 taong narinig niyang gustong tumakas at inutusan niyang bugbugin yung mga to hanggang mamatay. Nung nagtangkang tatakbo at tatakas tong 2, parang mga hayop yung mga tao sa La Yerba Buena, nagtalunan sa mga to at binugbog at pinatay sila. Inutusan ni Magdalena ang ihiga yung katawan nito sa dambana na parang lamesa dun sa ibabaw ng isang malaking bato dun sa loob ng kuweba. Inihiga na nga nila yung 2 bangkay na to. Nilagay ni Magdalena yung chalice o baso kung saan tumutulo yung dugo at nung napuno ito ay uminom dito si Magdalena. Inutusan niyang bawat isa sa kanila ay uminom ng dugo na yon nang sa gayon ay hindi na sila mamamatay. Walang pag-aalinlangan ay uminom silang lahat, maging yung Hernandez brothers, maging yung kapatid ni Magdalena na si Elizar. Pagkatapos ng okasyon nila na to, sinunog nila yung bangkay nung 2 na yon at iniwan sa loob ng kuweba. At ang sinabi ni Magdalena, mula ngayon, dugo na lang ng tao ang iinumin ko dahil dito ako lalakas. Magmula nun, 1 beses 1 linggo ay umaakyat sila dun sa kuweba. Magre-ritual sila. Pagkatapos ay mamimili si Magdalena kung sino yung susunod na iaalay. Kahit sinong maturo dito, kamag-anak mo, anak, asawa, kapatid, kamag-anak, basta't mapili ka ni Magdalena, lahat ng mga tao nandun ay bubugbugin ka hanggang mawalan ka ng buhay bilang partisipasyon nilang lahat sa ritual na ginagawa nila. Pagkatapos ay ihihiga ito sa dambana, iipunin ni Magdalena yung dugo, una siyang iinom dito at ipapasa niya sa lahat ng mga tao. Kung minsan hinahaluan nila to ng dugo ng hayop, mga ipinagbabawal na gamot para mapagkasya to sa kanilang lahat. Pagkatapos nilang uminom dito ay pinapagawa ni Magdalena yung unang gawain ng mga unang tao noon na tinatawag na orgies. Ito yung pinagsasama-sama nila yung mga tao at magtatalik-talik silang lahat. Mapamatanda, mapabata, mapababae at mapalalaki. At nung sumunod nilang ritual, napaisip si Magdalena na kapag pinapatay yung taong iniaalay sa kanya ay parang nadudumihan ito yung dugo. Kaya't naisip ni Magdalena yung susunod na iaalay sa kanya ay hindi na patay kundi isang buhay na tao. At nung sumunod nga nilang ritual, nung may tinuro na si Magdalena ng isang tao, binugbog nila to hanggang sa hindi na makagalaw pero sinigurado nilang buhay pa to. Inihiga nila dun sa dambana. Kumuha si Magdalena ng kutsilyo,
Kinutkot niya yung dibdib ng tao na to habang buhay pa siya at kinuha yung puso. Kagaya ng dati, kinuha ni Magdalena yung dugo nito at ininom nilang lahat. At yung isa sa mga ritual na to ang siyang nasumpungan at nasaksihan ni Roman at ni Sebastian Guerrero, kaya sila napatakbo. Pagkatapos magsumbong ni Sebastian sa mga pulis, sinamahan siya ni Luis kinabukasan. Pinuntahan nilang dalawa yung kuweba na yon. Kaya pala hindi na nakauwi tong dalawa. Nung nakita ni Magdalena si Sebastian, pati yung kasama nitong pulis na si Luis, ay pinabugbog ni Magdalena yung dalawa na to sa mga tao dun sa La Yerba Buena. Pagkatapos ay ipinasok nila dun sa kuweba, inihiga tong dalawa dun sa dambana. Kinutkot ni Magdalena yung puso nitong dalawa at ininom nila yung mga dugo. At nung napansin na nga ng mga pulis na hindi pa pala nakakabalik itong si Luis pati yung bata, pumunta yung mga pulis na to sa bayan ni Sebastian at nalaman nilang hindi pa pala to umuwi mula nung araw nung umalis ito sa presinto nila. Kaya't yung mga pulis na to ay humingi ng backup sa mga militar ng Mexico at dito ay pinadalan sila ng isang unit. Pinuntahan nila ngayon tong kuweba na sinabi sa kanila ni Sebastian nung pumunta ito sa presinto at dito ay nakita nila may mga tao nga ditong mga nakatira. Inatake sila ng mga tao na to na parang mga hayop kaya't napilitan silang pagbabarilin yung mga to. Yung ilan naman sa mga tao na yun ay nagsitakas kaya't sinundan nila hanggang nakarating na nga sila sa bayan ng La Yerba Buena. At yung mga taong pinagbabaril pala nila dun sa kuweba ay yung mga taong nakatira sa bayan na yun. Dito ay nahuli nila si Magdalena pati yung kapatid nitong si Elezar sa bahay nito na pinagawa nila sa mga taong nakatira dun sa bayan. At sa bahay din na yun natagpuan yung gutay-gutay na katawan ni Sebastian pati nung police officer na kasamahan nilang si Luis. 12 tao ang natira sa bayan ng La Yerba Buena, mga taong nabuhay doon sa engkwentro nila sa kuweba. Si Santos Hernandez, yung isa sa mga nagpapanggap na propeta, ay namatay doon sa shootout sa kuweba. Habang yung kapatid naman nito na si Cayetano Hernandez ay pinatay ng isa sa mga tagusunod nila sa paniniwalang pag ininom niya yung dugo ng isang propeta ay lalakas din siya. Sa estimasyon ng mga pulis, yung mga bangkay na nakuha nila doon sa kuweba ay mahigit 15 tao ang naialay na kay Magdalena. Yung magkapatid na si Magdalena at si Elezar ay nahatulan ng 50 taong pagkakakulong dahil sa pagkakapatay kay Sebastian at kay Luis. At yung 12 tao namang tagasunod nila na nahuli ay inalok ng mga pulis kung ituturo nila si Magdalena na silang pumatay sa lahat ng mga namatay dun sa kuweba ay bababaan yung hatol sa kanila. Pero yung 12 tao na to, ni isa ay walang nagsabi nito at nagtaksil kay Magdalena dahil mas takot pa sila kay Magdalena kesa makulong ng 30 taon. Hindi pa rin talaga maipaliwanag ngayon kung anong pumasok sa utak ni Magdalena kung bakit maging yung sarili niya ay napaniwala niya na isa talaga siyang Diyos. Noong unang panahon, nasa kultura talaga ng Aztec ang pag-aalay ng mga tao sa mga Diyos nila. Noong taong 1487, mahigit 80,000 na mga preso ang pinatay nila at inialay nila sa Diyos sa loob lamang ng 4 na araw, na kung susumahin 20,000 na tao isang araw. Ayon sa estimasyon ng mga eksperto, noong 15th century, 250,000 na mga tao ang inaalay ng Aztec sa mga Diyos nila, na kung susumahin ay 1% ng populasyon ng mga tao noon. At nangyari yung mga human sacrifices na to sa bansang Mexico. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa kwento na to. At gusto ko nga palang kunin yung opinion nyo dahil bala kong kumuha ng dubbing service para magkaroon na ng iba't ibang lingwahe yung mga video dito sa Dark Archives. Una natin kukuhanin ay English language para sa mga kababayan natin na hindi marunong magtagalog na nakatira sa Visayas at Mindanao. At yung susunod na lingwahe siguro ay Arabic dahil napansin kong malaki din ang porsyento ang viewers natin ay sa Middle East, maging yung ilan pang mga bansa dito. Mag-comment na lang kayo kung ano masasabi nyo. Thank you for watching guys, magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. At para naman sa mga viewers nating laging nagko-comment na magpa-shoutout, shoutout sa inyong lahat.